Ikaw na. Ikaw na, parang excited. Ikaw na, ano. So, hello mga philos and kabayans. Happy New Year sa inyo. Happy New Year! So, for today, galing kaming work ni Micah. So, kakain lang muna kami ng dinner. And Kain tayo, guys. Pakita natin yung mga dinner natin. So, meron kami mga tinake-out na mga sushi. Sushi. Yan. Tapos mga kabayans, bumili ako ng pork rolls. Ano? Pork rolls. Tama. Roast pork. Bumili ako ng roast pork galing sa staff cafeteria namin kasi mura yung mga pagkain doon. So ngayon mga kabayans, nagkataon lang, pares yung shift namin. So nag-start kami ng 9:30, tapos kami ng 6 p.m. So diretso na tayong kain. Tapos dahil busy nga ng mga nakaraang araw, hindi kami makapag-vlog. Happy New Year. Yan, sinamantala na namin na Happy New Year. Happy new vlog. parehas kami ng shift. Yes. Kaya, yan. Yan. So, baka nakikita niyo pa ang aming Christmas tree. Nandiyan pa rin. So, pag-uusapan natin, inaabangan to kada buwan. Kada buwan dyan sa Philippines. Pero dito sa Australia, inaabangan siya kada 3 months. Every 3 months. Kadalasan 3 months. So, ayan, excited tayo magbukas ng email kasi may marireceive tayo bill ng kuryente. Bill ng kuryente. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, mga kabayan, share lang namin sa inyo yung mga nasa lipstick naming mga information. Wow. Galing sa aming mga friends. So, tinanong namin sila, nakimarites tayo sa kanila kung magkano yung bill nila, electricity bill nila. Para pag-compare lang natin. Ito ay nung winter naman. 3 silang adults. And may Dalawang kids. 2 silang anak, and then 1 na baby. Meron silang solar, 4.3 kilowatts na solar. So, mga kabayans, wala silang binabayaran na kuryente. Wow. O, diba guys? Meron pang binabayad sa kanila yung solar kasi nga may na-generate na energy. Sila pa yung binabayaran. Pero mga kabayans, meron kasi silang gas. So, ang binabayaran nila sa gas ay $765. Every 3 months. So, medyo malaki-laki din ang binabayaran sa gas dito. Ito rin, 3-bedroom standalone house, 3 adults, tapos merong 2 kids, tapos plus 1 baby. Yan. So, sa kanila naman, gas plus electricity is nasa around 1,100. Halos pareha sila, no? Pero sila... 3-bedroom house. Ang pinagkaiba lang, yung isa may solar, yung isa wala. Walang solar yung isa. Oo, tama. So, yung may solar, nakakatipid siya ng mga magano rin, no? 300 plus din, no? Halos 400. Mga kabayan, susunod naman ay 2 sila sa bahay. Townhouse naman ito. 2-bedroom townhouse. 2 sila sa bahay and may mga bumisit din daw sa kanila nung time na yun. So, medyo in-expect nila mataas yung kuryente nila. Siyempre, may mga visitors. Pero meron silang Solar na 6.6 kilowatt. So, mga kilowatts. So, may mga parang at least 18 na panels siya. Dami, so, no? Yun yung solar namin dito sa bahay, guys. So, ang binayaran nila ng winter electricity nila ay $160. So, all in na yun lahat. Wala nang gas. walang gas. Wala electric yung bahay. Grabe, no? For 3 months, $160. Pero 2 lang sila. And may mga visitors din daw pala. So, ito naman is 5 adults, 1 baby.
2 to 3 hours para mag-dry ng damit. Pero kapag yung separate lang yun, siguro nasa 30 minutes to 1 hour lang. Hindi, wag na. Wag ka mag-explain. Hindi na inabot talaga ng kuryente natin yun. Kasi nga mga kabayans, meron kaming solar. So, iniisip namin, magkano yung mga iniisip mo may in-expect? Akala ko mga 100, Magkano? 200. $200? Wow! Bakit? Sila ka, may libre nga talaga. May nakalibre. Wala kang gas, ganun. Wala yung gas. Tapos 200 lang mo re-receive mo. Yun yung in-expect ko. So mga kabayan, kung may solar na kayo, wag niyo i-expect na wala na kayong babayaran talaga sa electricity, no? Kasi meron pa rin pala. So, nakagather na tayo ng mga datas. Nakita mo na kung ano yung mga electricity bills ng iba't ibang bahay. Ano mga napansin mo? So, yung napansin ko guys, para sa akin, mas okay ang all-electric na bahay. Para sa akin lang yun, baka mabash ako dito. Sa akin, all-electric na bahay with solar is maganda. Lalo na magandang investment ang solar para sa akin. Yung isa, pareha silang 3 adults, pareha silang may mga anak, tsaka may mga babies din sila. Yung isa, may solar gas. Yung isa, wala solar, tapos yung isa, sa house, ay, mas siya kasi sa electric, no? Mas salit siya, pero mas yung solar. Nagets mo ba? Pwede na, gets na guys. Hindi guys, nakita niyo. Mga Philos and kabayans. Nagigets mo ba? Nagigets nila yan, nagigets nila. Ito mga kabayans, gumamit kami ng solar calculator. Tapos, ang sabi dito, kung ang kuryente namin ay 800 yung average bill namin, ang saving namin sa isang taon ay $1,692. Ganda. Okay na. Ganda. So, Marlon, ang next ko naman na tanong sa'yo ay, magkano nga ba yung pagpapalagay ng solar? Pero yung sa amin kasi, 6.6 kilowatts, umabot siya ng around $10,000. Kasama na installation, lahat-lahat yan. Meron kami nakuha ang incentives na 3,000 discount dahil yun sa rebate from the government eh. So ang binayaran lang natin is around 7,000. Without battery guys ha. Solar lang yan. Solar installation and everything. Siguro ang battery mas okay, no? Mas makakatipid ka pa lalo. Oo. Pero mahal ang battery. Mahal kasi ang battery so hindi namin afford. So ang meron lang kami is solar na 6.6 with inverter. Yan. At tapos sabi mo, Marlon, di ba, ngayong summer, wala tayong babayaran. Hindi ko sinabi yun. Sinabi mo sa akin, wala tayong bayaran. Ang sinabi ko lang, maraming nabebentang solar energy sa grid. Yun. So, dun sa energy provider namin, parang kapag may solar ka kasi, na excess na napoproduce ng solar panels, yung solar panels nyo, so binibenta sa provider. Wow, solar expert. Solar expert. Wow, galing naman. So, yun. Guys. Medyo marami nabebenta ngayon kasi nga summer. So, talagang Oh guys, kasi nga puproduce siya pala, ng kapag maraming winter, mas onti yung araw dito, no? Pero pag summer, ang araw dito ay mula 7 a.m. hanggang mga 9 p.m. Yan, meron pa. 9 p.m. lumulubog yung araw dito. Hindi, actually 8. Kasi 9 nakalubog na siya. Kaya pag summer, talagang sulit ang solar nyo guys. Kasi mula, imagine mo, 7 a.m. Pag tirik na tirik yung araw, naku, maglaba ka na, lahat na gawin mo. Kasi yun yung yun yung sinabi sa atin, di ba? Na kapag Mag-dishwash ka na, maglaba ka na, yung mga ginagawa mo para ma-maximize mo daw yung solar ay kapag sobrang tirik daw yung araw, like yung number na lumilitaw dun sa natin ay 3,000 plus sa inverter. So, dun mo gamitin lahat ng mga appliances nyo. Mag-charge ka ng cellphone, manood ka TV. I-on nyo na yung dishwash nyo pag tirik yung araw o mag-washing machine ka na, ganyan. Mga kabayans, abangan nyo yung susunod namin vlog. Siguro, magkano kami summer bill. Kung Yes. magkano ang kuryente natin ngayong summer. Kasi medyo, may si Marlon ngayon, confident ka. Siguro, mga kalahati naman siguro to. Kung 600, 300. Magkano? Sige nga tayo. Sabi mo, magkano? 300 ka? Ako 400. Ako 300 ako. Yan. Kasi yung mga kabayan, may pinakita siya sa akin. Tingnan, papakita ko dito. Ito yung graph ng aming electricity ngayon. So, yung consumption namin versus yung nag-generate ng solar. Ayan, medyo mas malaki yung mga nag-generate ng solar. Oo. Na.
Ay, tut, tut, tut. Talagang double time. Double time. Double time yung solar. Solar. So, comment down below mga kabayans kung magkano nga ba yung kuryente nyo dyan sa Philippines. Yes. And kung saan man kayo dito sa buong mundo, sa mga nanonood sa amin. Kung mayroon din kayong solar, pakibanggit na rin sa comment section kung talaga bang... Yan lamang ating vlog for today, guys. Yan, pasensya na kayo kung kami ay pagod at kumakain habang nag-vlog. And, ayan, see you again sa next vlog. Comment down below kung ano yung gusto nyo i-vlog namin next. See you mga kabayan. Ingat! Ingat. We'll see you soon again. We'll see you soon. Papahinga na kami. Morning kami dalawa bukas. Sabay ulit kami. So, tipid tayo sa gas.